Sa isang lipunan kung saan ang tahanan ay dapat sanay kanlungan, may mga pader na nagtatago ng mga sikretong puno ng sakit at pangamba. Ngayong araw, bubuksan natin ang isa sa mga pader na ito. Magmasid, makinig, at alamin natin ang mga kwento ng tapang at pag-asa sa gitna ng karahasan. Ang Violence Against Women and Children, VAWC, ay isang malalang problema sa ating lipunan. Sa roleplay na ito, susuriin natin ang isang tipikal na kaso, mula sa simula ng pang-aabuso hanggang sa paghahanap ng hustisya. Layunin natin na maintindihan ang mga hamon at maghanap ng mga solusyon. Paano kung ang taong pinakamalapit sa iyo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagdurusa? Sa roleplay na ito, haharapin natin ang realidad ng VAWC. Ano ang mga senyales? Paano tayo makakatulong? Sama-sama nating tuklasin ang mga sagot. Mahalaga pong tandaan na ang VAWC ay isang sensitibong paksa. Sa roleplay na ito, sisikapin nating talakayin ang isyu ng may paggalang at pag-unawa sa mga biktima. Ang layunin natin ay magbigay kaalaman at maghanap ng paraan upang makatulong. Kailangan nating baguhin ang sistema. Sa roleplay na ito, hindi lamang natin ilalarawan ang isang kaso ng VAWC, kundi maghahanap din tayo ng mga konkretong hakbang upang maiwasan ito sa hinaharap, maging bahagi ng solusyon. Saan ka na naman nanggaling? Siguro nakipagladiya ka na naman, ano? Dito to, Elfie! Nagtrabaho lang ako! Sinungaling! Sinungaling! Napakasinungaling mo talaga! Tama na, Ben! Tama! Tama na po! Tayo ang lahat. Ang kagalang-galang na Hubong Reyes ang nangungulo. Maupo ang lahat. Ito ang kaso ng People of the Philippines laban kay Benz para sa paglabag sa Republic Act 9262 na kilala rin bilang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Prosekusyon na mangyayaring ilahad ang inyong kaso. Your Honor, nagpapakita kami ng ebidensya upang patunayan na ang akusado, si Ben, ay nakagawa ng mga gawaing pisikal at emosyonal na pang-aabuso laban sa kanyang asawa na si Elena at sa kanyang anak na si Liza. Magpapakita kami ng mga saksi at medical records upang suportahan ang aming alegasyon. Tinatawag namin si Elena sa harapan. Elena, maaari mo bang ilarawan ang pangyayari na iyong nararanasan? Palagi niya ako sinasaktan, sinusundo, sinasampal, at minsan pa nga tinutulak niya ako. Hindi rin ako sinasaktan, pati na rin ang aking anak na si Liza. Nadadamay na rin. Elena, di ba totoo na ikaw ang nagpapag sa aking kliyente na ikaw nagsimula ng mga away? Di po totoo yun! Tinatawag namin si Liza sa harapan. Liza, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong mga nasaksihan? Nakita ko po si Itay na sinasaktan si Inay. Umiiyak po ako at nagmamakaawa na itigil niya ito. Ngunit hindi niya po ako pinapakinggan.
bayan. Your Honor, ginigit namin na nabigo ang prosecution na patunayan ng higit pa sa makatwirang pagdududa na nagkasalang ating kliyente. Mahina ang mga ebidensyang pinakita. Inihiling namin ang pagwawalang sala sa ating kliyente. Matapos ang masusing pagsaalang-alang ng mga ebidensyang ipinakita, natuklasan ng korte na ito na ang akusado si Beth ay nagkasala ng higit pa sa makatwirang pagdududa sa paglabag sa Republic Act 9262. Hinahatulan siya ng korte na ito ng pagkabilanggo at inuutusan siyang sumailalim sa mandatory psychological counseling. Inay, panalo tayo! Salamat, Judge. Narito ang mga tungkulin ng isang tagapaghukom. Pagpapasya sa mga legal na isyu. Ang mga hukom ay responsable sa pagbibigay kahulugan at paglalapat ng batas sa mga kasong isinampa sa kanilang harapan. Pamamahala sa mga paglilitis. Tinitiyak ng mga hukom na ang mga paglilitis ay isinasagawa ng patas at ayon sa mga tuntunin ng batas. Kabilang dito ang pagpapasya sa pagiging admissibility ng ebidensya, pagdinig sa mga argumento mula sa mga abogado, at pagtuturo sa mga hurado. Pagpapasya sa mga katotohanan. Sa mga kaso kung saan walang hurado, ang mga hukom ay responsable sa pagpapasya sa mga katotohanan ng kaso at paglalapat ng batas sa mga katotohanan iyon. Pagpapataw ng mga sentensya. Sa mga kriminal na kaso, ang mga hukom ay responsable sa pagpapataw ng mga sentensya sa mga nasasakdal na patunayang nagkasala. Pagre-repaso sa mga desisyon ng mga mababang hukuman. Ang mga hukom sa mga appellate court ay may kapangyarihang magrepaso sa mga desisyon ng mga mababang hukuman, maaari nilang patunayan, baligtarin o i-remand ang mga desisyon ng mga mababang hukuman. Pagpapanatili ng kaayusan sa courtroom. Ang mga hukom ay responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa courtroom at pagtiyak na ang lahat ay gumagalang sa korte sa pangkalahatan. Ang mga hukom ay may mahalagang papel sa sistema ng hustisya. Sila ay pinagkatiwalaan na magpasya sa mga legal na issue, takta pamahalaan ang mga paglilitis at tiyakin na ang lahat ay ginagamot ng patas sa ilalim ng batas. Ang hustisya ay para sa lahat, lalo na sa biktima na